Hello, magandang hapon po. At ang ating pag-usapan sa ngayon ay patuloy na pag-uusap patungkol kay Erwin Tulfo. At siyempre, damay dyan mga kapatid niya. At pagkatapos niyan, pag-usapan natin kung ano ba ang ano doon, may magsasampa ba ng disqualification laban sa kanya at ano ang chance at pwede ba yon? Kasunod, pag-usapan natin, may relasyon yan kung paano ang siyempre tatakbo siyang senatorial candidate. Isa siya sa mga walang kwentang senatorial candidate na kumbaga kung wala siyang kwenta na kakampi siya ni BBM, wala rin kwenta ang ibang mga kandidato ni BBM. Kinulong ko simple yan. So ngayon, sa kabilang banda naman, sa totoo lang, wala rin kwenta sa mga kampo ni Duterte. So ang problema natin, sino pagpipiliin natin mga patatakbo senador sa ganitong sitwasyon? So, siguro bago tayo magpapatuloy, nais ko muna ibigay ang sitwasyon ngayon. Baka marami pang hindi, i-refresh ko lang sa inyo, ano ba talaga yung issue dito kay Erwin Tulfo? Ito po yung issue ngayon kay Erwin Tulfo, no? At ilang araw na ito. At ang mga bumabanat lamang po nito ay kaming mga pangunahing vlogger, no? Unang-una si Attorney Rani Libayan sa kanyang Batas Natin na channel. Tapos si Attorney Claire Castro sa kanyang Let's Clear It with Clear. Let's Clear It with Clear Castro. So, ganon din, pare-pareho kami ng stand na supposedly dapat ay matigil na yung mga tinatawag na nagiging popular, nagiging nagkukunwari para maraming tao na humahanga sa kanila pero gamit ng panluloko at tapos ngayon magna-number one pag senador, yung pala pinakamatinding panluloko yung ginawa nito ni Mr. Erwin Tulfo at saka ni Raffy Tulfo. At siyempre, damay na rin kapatid niya si Ben Tulfo, pati yung kuya nila na si Mon Tulfo, ay yung pamimiki ng kanilang citizenship. By the way, bago ako pumunta, ay nais kong pasalamatan si Juliana Critchfield at dumating po itong sombrero na pinadala niya sa akin. So galing Belgium ito at dumating na po. At sinusuot ko nga ngayon just to show to you na medyo maganda ang New Year natin ngayon. Gold kulay. Oh. So dapat baka bago marami akong parent darating sa akin. So anyway, with that, siguro hino-hope ko na gising ngayon si Miss Juliana Critchfield at mapanood niya itong sombrero na regalo niya sa akin for the New Year. May binigay din siya sa amin para inumin daw namin ni Attorney Danny Pilayo, pero simple lang kami kung tumatanggap kami regalo. Yung hindi naman kamahalan, pero hindi rin kamurahan. So nagbigay siya ng padala, ibang klase yung paglalagyan, no? Yung Johnny Walker, mga black, Johnny Black ka namin, paborito namin ito inom-inumin, pero hindi ko kami uminom kagaya ng iba na ano nang tawag na wala nang malay, no? Kami social lang kami uminom kasi gano'n naman kami, wala kaming pera. Hindi namin kaya kung ano pa pag lasing na lasing ka na. So kaya nga ibig ko kami sa Pasko namin imbis kakanta kami Dashing Through the Snow. Sabi lasing through the snow. Ganun kanta namin. So anyway, pag-usapan natin ang may rami-rami ng audience natin. Pag-usapan natin ang una, ano itong issue patungkol kay Erwin Tulfo. Pagkatapos, siyempre, ang issue na ito, magkukonclude ito, disqualification na siya. Supposedly, dapat disqualified na siya para tumakbo. Number one pa naman siya sa survey. Sa bagay, hindi naman survey bumuboto eh. Tao naman bumuboto. Pero kaya lang, andyan pa rin katotohanan na according to them, kung ano man mga basehan nila, scientific basis ko, no, na yan daw ay reflective o nagrepresenta sa mga damdamin ng mga halos lahat ng Pilipino. Ewan ko lang sa inyo, kung bumubuto kay Erwin Tulfo, number one siya, kuminsan number two pa ng kapatid niya, si Ben Tulfo. So, what are we? I thank you po, Jerica Lundstedt. Okay, so ngayon, ang ganito ang gagawin natin, o say Happy New Year kay Nenen. Okay, so ganito po yon. Si Erwin Tulfo po ay nabisto bago mag-New Year na US citizen pala. May passport pala siya na US citizen siya. At ang unang passport niya ay ibinigay yan noong
1991. At na-renew yan noong 2001, na-renew din ng 2011, at na-renew ng 2021. So, 4 na passport ng US ang binigay sa kanya. Tapos, namalaya na lang natin, nabugulantang tayo dun sa isang pinalabas na kalatas o official letter galing sa US Embassy papunta kay Erwin Tulfo na pinirmahan din ni Erwin Tulfo na tinanggap niya at ang sulat na yun ay may petsa na October 11, 2022. At yung may petsa na October 11, 2022 at ang laman ng sulat ay iniinformahan siya na nire-revoke na ang US passport niya. So, ibig sabihin, effective October 11, 2022, ay hindi na siya Amerikano. Hindi na siya, hindi, mali atang sabihin na hindi siya Amerikano. Ang mas magandang sabihin natin na kansilado na ang passport, US passport na hinahawakan at inisyu sa kanya. Okay, ito ngayon. Ito yung komplikasyon. Ang US passport nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo. So, tanong, kung naibigay kay Erich Sylvester Tulfo ang passport, ibig ba sabihin US citizen ba si Erwin Tulfo? Nakapangalan naman kay Erich Sylvester. At alam naman natin na hindi siya si Erich Sylvester Tulfo. So, iyan ngayon ang magiging argumento ni Erwin Tulfo. Hindi naman ako yan eh. Okay, hindi. Pero ang counter-argument naman sa kanya, hindi pinag-usapan yan dito kung ikaw yun o hindi. Ang pinag-usapan dito, sino ba ang gumamit ng US passport at nagkabenepisyo ka? Ang tawag kasi dyan, kung may ownership sa batas sa Pilipinas, which I do believe, ganun din ang batas sa ibang bansa, kasama ng California na kumbaga, halos pareho ang batas ng California at saka Philippines patungkol sa civil code. So, sinasabi sa civil code, mayroong 2 uri na nagmamayari. Ang isang uri ng pagmamayari, ikaw may-ari ng lupa o ng passport sa pangalan. Pero, may ibang tao na totoong may-ari, hindi lang nakapangalan. So, ito na ngayon, passport, pag-usapan natin. Ang passport, kung pag-aari ang pag-usapan natin, sino ba may-ari ng mga passport? Ang may-ari po ng passport na ginawad sa kahit sino mga tao ay yung bansa na naggawad ng passport. Yun ang totoong may-ari. Ang pag-usapan natin ngayon, sino ba, para kanino ba yung passport na yun? Kasi pasaporte. Ibig sabihin, port, ginagamit lamang ang passport kung pupunta ka sa from port to port. Kaya nga port eh, passport. Makadaan ka sa port. So ang port na tinutukoy dito, yung port ng barko o port ng airport. Yun ganun po, kaya pasaporte ang tawag. So ngayon kay Erwin Tulfo, bilangin natin, 1991 inisyo. So sa 2001, 10 years. 2011, 20 years. 2021, 30 years. So 25 na ngayon, 24 years niya. O di ka 22 binawas, 31 years na ginamit ang US passport na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. So tanong ngayon, may batas po sa Pilipinas na nagbabawal sa pagtakbo at pag-upo sa kahit anong public office o opisina sa publiko, kahit elected o appointed, kapag ikaw ay hindi citizen ng Pilipinas. O kung dual citizen ka man, kailangan yung isang citizenship mo, execute ka ng affidavit, ayaw ko na yan, renunciation, ayaw ko na, magiging Pilipino na lang ako, saka ka lamang pwedeng umupo bilang opisyal. Kahit barangay tanod, hindi ka pwede magbarangay tanod kung dual citizen ka. Kailangan ialisin mo muna, i-denounce mo, maggumawa ka ng affidavit of denunciation or renunciation ng ibang citizenship mo. Kahit Tagalog, kahit tanod lang ha. So ngayon, ito naman kay Erwin Tulfo, ang problema na legal problem na namumuo dito, ganito. Kasuhan natin si Erwin Tulfo, which is, may mga nangako na sa akin, na tumawag na sa akin, na sila po ay tutulong sa pagsampa ng kasong disqualification kay Erwin Tulfo. At sila ay pepirma, to the extent na pepirma sila. Pero ang tanong, ano ang kaso?
Sasabihin natin, ipa-disqualify natin sa pagtakbo ng senador sapagkat siya US citizen. Tama ba kaya argumento natin? Ang problema natin dyan, depensahan tayo ni Erwin Tulfo. Hindi naman ako yun eh, si Erich naman yun eh. At hindi naman ako si Erich eh. Kaya counter naman natin, ang pinag-usapan natin dito, US citizen ka ba? In actual practice. In actual practice, ikaw yun ang gumamit ng pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Binigyan ka ng SSS card ng US sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Tapos, nanilbihan ka pa bilang member ng US Army mula 1988 hanggang sa kung hindi ako magkamali, 1994. At nanilbihan pa siya sa Iraq War. So ngayon, iyan po ang paggamit ng mga pagiging sundalo ay iyan din po ang pwede natin sabihin na citizenship din, akin to the citizenship. Ngayon, kung sabihin natin hindi akin to the citizenship, babalik tayo ngayon sa Article 5 ng Constitution na nagsasabi dual allegiance is inimical to our country. So kung inimical, ang dual allegiance, ibig sabihin allegiance, loyalty. So nagnilbihan sa sundalo sa Amerika, loyalty niya sa Amerika. Loyal ba siya sa Pilipinas? Tinutukoy ng Pilipinas na yung tao na may dalawang sinisilbihan, yung puso niya, ibang bansa at Pilipinas, bawal sa atin yan. Kaya bago ka magiging opisyal ng bayan, gagawa ka ng affidavit na tinatanggal mo na ang iyong loyalty sa ibang bansa. So in the same manner, yung paggamit mo po ng passport, na umapply ka pa, pinirmahan pa ni Erwin Tulfo, siya pumirma, hindi naman si Erich eh. Siya naman pumirma, nanumpa pa siya, na siya ay magiging faithful na US citizen. Di, substantially, substantial argument, substantial justice, ay US citizen siya. Kaya disqualified na siya para magiging, tumakbo siya sa pagiging senador. Ganon yan. So ngayon, magiging epektibo ba dito kanyang renunciation? I doubt so. Kasi kung mag-renounce siya, sa totoo lang, aaminin niya ngayon na siya si Erich Sylvester Tulfo. So, ibig sabihin, maggagawa siya ng sinumpang salaysay na ayoko na sa Amerika. Di, ibig sabihin, pag gumawa ka nun, inamin mo na ngayon na ikaw yun si Erich. Kaya ka ngayon, kaya ka nag-denounce, kaya mo binabasura yung pagiging US citizen kasi US citizen ka. Pero kung ikaw ay hindi US citizen, hindi mo na kailangan gumawa ng affidavit para pwede kang payagang tumakbong pagkasenador. Kaya ang tanong dito, pwede ba, lulusot ba ang disqualification case sa kanyang pagsisenador? Sagot, pwede, lulusot. Okay. Bagkos, may isa pa tayong pag-usapan. Kung sa ordinaryong sitwasyon, dinidisqualify ang tao, kagaya kay Arnaldo. Si Arnaldo ay tumakbong mayor. Tumakbong mayor sa Lanao del Norte, Kauswagan. Tapos, nanalo siya. Ngayon, kinasuhan siya ng number 2. Ang number 2, Maranao. So, kinasuhan siya sa number 2, tanggal siya. Kasi ang ginamit niya, dalawang passport niya, Philippine at saka US. So, ngayon, natanggal siya. Alam mo, ang layo pa ng lamang ng boto ni Arnaldo. Kumpara doon kay sino to si Makiling pala, Makiling case. Si Makiling, yung mga Maranao ang kumaso sa kanya. So ngayon, ang layo ng boto pero naging mayor si Makiling. Ganun na nangyari. So ibig sabihin kay Tulfo, kung sinasabi ko rito, kung ang taong walang kasalanan, walang krimen, walang iba hindi immoral, walang ibang babae, walang ibang asawa, ay binawalan pa rin na magkaroon ng pwesto sa Pilipinas. How much more yung tao na hindi lamang yan ang ginawa niya, hindi lamang pagiging citizen ng ibang bansa, kundi nangulimbat pa ng mga ibang babae. At iniwan ng mga babae, nagpakasal pa. Unang pinakasalan niya, nakalista sa aking listahan, ay nagpakasal siya kay Ana Mendoza Madela noong 1995.
nagpakasal din siya sa kay pagdating sa Pilipinas, marami pa sing ibang babae na kinasama kaya inamin niya, 4 ang naging babae sa buhay niya at 10 yung anak niya. Yung huling pinakasalan niya dito sa Pilipinas noong March 7, 2014 ay si Karen Padilla. Kamag-anak ata ni Robin Padilla ito. Ito si Karen Padilla po, taga Pampanga po ito. Taga San Fernando ko, hindi ako magkamali. Tapos, ang anak niya nga ngayon na 8 years old pa lang, nag-cover pa ata doon ng Harris Trump na election dyan sa US eh. So anyway, it's not important. What is important is, napatunayan natin ngayon na talagang teka muna, gusto ko lang i-argumento rito na ikaw rin yon na Erwin Tesiba Tolpo yung tumutukoy kay Erich Sylvester Tolpo. Kasi bakit? Nandun ka sa Amerika, nagpakasal ka kay Ana Mendoza Medalla. Ang ginagamit mo niyang pangalan doon ay Erwin Tesiba Tolpo. So, ibig sabihin nung pumunta siya doon sa Amerika, bakit Erwin Tesiba Tolpo gamit niya pangalan pagpakasal? Ibig sabihin po ay papayagan ka lamang magpakasal kung meron ka marriage license o marriage certificate of capacity to contract marriage. Saan ka kukuha ng sertifikasyon? Kung ikaw Pilipino sa Amerika, doon ka kukuha sa Philippine Embassy. Ibig sabihin, nakakuha siya ng certificate of capacity to contract marriage sa Philippine Embassy sa Amerika noong 1995. Kaya noong February 4, sa Waso, Nevada, sa Waso County, Nevada, at ang Waso sa loob ng Reno ito ay nagpakasal siya kay Ana Mendoza Medalla. Ngayon, hindi naman niya dinivorce ito, walang record na dinivorce niya. Pagkatapos, mayroon tayong tinatawag na doktrina. Ang doktrina niyan is Lex Loses Celebrationes. A marriage celebrated anywhere is valid everywhere. So, ibig sabihin, nagpakasal siya sa Amerika, valid as marriage din sa Pilipinas yon. At kaya nagpakasal siya ng March 7, 2014 kay Karen Padilla, nag-commit na siya ng crime na bigamy. Kaya pwede siyang kasuhan ng bigamy. So maliban dyan, at substantially, siya naman talaga US citizen, hanggang ngayon ay wala pa pong napapakita na nag-renounce siya na dual citizen siya. At wala siyang ipinakita na affidavit of renunciation. Wala siyang in-execute na sinumpang salaysay na ayaw niya na maging Amerikano. Kaya, because of that, ay pwede na siya ngayon ipa-disqualify. Ngayon, kung sino po sa inyo na nakikinig sa akin, mag-email lang kayo sa totokausig@yahoo.com kung gusto niyo sumali at ilagay ko ang pangalan ninyo bilang isa sa mga kumakaso laban kay Erwin Tolpo. Ang kaso po natin, number 1, ay ipa-disqualify natin siya sa dahilan na siya US citizen at sa dahilan na hindi pa siya naggumawa ng sinumpang salaysay na para magiging Pilipino lamang siya. At dahil sa hindi niya pa ginawa niyon, deemed as US citizen pa rin siya kahit na na-revoke na yung US passport niya noong April 11, 2022. Tandaan ninyo, ang dahilan ng pagka-revoke ng US passport niya ay dahil sa fraud or panluloko sa US government. So, ibig sabihin, pwede rin po mangyari na yung American citizen ay lukuhin niya rin ang US government sa pasaporte o sa passport law. Sa paanong paparaan? Kahit sa Pilipinas, maraming Pilipino na linuko ang Pilipinas sa pagkuha ng passport. Gaya ng ibahin niyang pangalan niya, pero Pilipino siya. Gaya ng sasabihin niya na ang kapanganakan niya ay iba, ganito, pero ibang kapanganakan ng araw niya. Gaya ng iba talaga ang tatay niya at nanay, iniba naman niya, diniklara doon sa passport niya. Kaya hindi po ibig sabihin na kapag nakansilado ng passport ni Erwin Tolpo noong October 11, 2022, ay hindi na siya Amerikano. Hindi po. Iba yung citizenship, iba yung passport. Ganun lamang po ang maging matindi dyan. So ngayon, na-interview si Mr. George Erwin Garcia na chairman ng COMELEC.
tinatanong siya nila ni Doris sino ba yung si yung ng teleradyo, yung anyway, i-present ko na lang sa inyo ang kanyang At sinabi niya, in-interview na si George Erwin Garcia, sabi ni George Erwin Garcia ay walang tinatawag na motu proprio na kapangyarihan ang COMELEC na magsampa ng kaso para ipa-disqualify si Tulfo. Kundi kailangan niya ng ibang tao na magsampa laban kay Erwin Tulfo. Yan pong ibig niya sabihin. At ayon sa batas, pwede tayo makasampa ng papadisqualify kay Erwin Tulfo mula sa araw ng nagsampa sa kanyang kandidatura hanggat sa araw na iproklama siya bilang panalo na senador. So, ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa araw na pwede tayo makapag-file ng kaso at kailangan sa pinakamaaga, dapat na nating i-file laban sa kanya para hindi naaabot sa araw ng may-elect pa siya para lamang makapagpanumpa pa siya, makaupo pa siya. So, iwasan natin po yung ganun pangyayari na mangyayari. Hinahanap ko yung ang aking CapCut projects. Dali. Okay. Ito, i-upload natin. Ano ba talaga si Erwin? Amerikano o Pilipino? At kung siya po ay isa sa ganitong, mayroon siyang ganyan citizenship, ano po ang ibig sabihin niyan doon sa kanyang pagiging kandidato sa 2025? Ngayon nakaupo siya as CIS party list eh. So, meron bang disqualification na mangyayari, Chairman? At Ma'am Doris, ganito po yun. At tama po kayo, ang isang kandidato ay pwedeng humarap sa tinatawag na petition to cancel or deny due course ang kanyang kandidatura base sa edad, base sa citizenship, sa residency na tinatawag, sa literacy o yung able to read and write at sa pagiging registered voter. Pwede po siyang humarap ng cancellation ng candidacy. Subalit ang Korte Suprema na rin po, Sir Christian, Ma'am Doris, ang nagsabi, kapag ka ito yung mga grounds ng disqualification o cancellation ng candidacy, ang COMELEC po ay walang kapangyarihan motu proprio o kami mismo ang magpa-file ng petisyon to cancel candidacy ng isang kandidato. Kinakailangan daw po may isang registered voter ang magpa-file nito sa Commission on Elections. Okay klaro yan Sabi niya lang na ang COMELEC ay hindi pwede mag-umpisa ng kaso. Iyan lang ibig sabihin yan. Laban kay Erwin. Kaya isang registered voter kagaya ko, kagaya ninyo, ang pwede mag-umpisa ng kaso laban kay Erwin Tulfo. Kaya dito, kailangan magsampa natin si Mr. Joe, tawagin ko lang Joey, no? Hindi ko lang banggitin yung apelyido niya kasi baka magalit sa kanyang boss niya. Sa kaklase ko na si Danilo Ligarde Ligoro, barangay chairman sa Barangay Paraiso Coronadal, Happy New Year, classmate. Tapos si Banjobi, Step 4, State Department approval after your renunciation appointment, your case will be forwarded to the State Department for final approval. So, ang final approval na yan, kung ako tanungin mo, Bonjoji, ay kung sa Philippine government ang pag-usapan, ay sapat na yung affidavit of renunciation at yung sinasabi mo ipaprocess pa, that's another matter. Yung finally, na may final na i-renounce. Pero kung pagdating sa tatakbo ka lamang, kailangan renunciation, ipakita mo na affidavit of renunciation mo. So, sinumpang salaysay na ayaw mo na maging Amerikano. Okay? Tapos, si Asuncion Bituin, di pala talaga patas ilang ginagawa ng COMELEC. Yun. Edna Katulos ay, sige, lagi po namin inabangan niya yung sa vlog ninyo dito sa California. Magandang salamat, Edna.
So si Homo sapiens, kailangan masalpakan yan para i-disqualify si Erwin. Tapos Luis B. Santos, ano ang penalty kung sakaling nagsinungaling siya sa oras ng kanyang candidacy? Ito yung kanyang i-tackle ko muna ng kanyang kanyang magiging kasalanan. Sa Pilipinas, nung nagsampa siya ng kanyang nomination bilang number 4 na nominee ng AXI-IS party list, ay mayroon na siya doong tinatawag na perjury. Na perjury na kaso, mataas ang parusa sa kanya, tataas sa mula 8-6 na taon hanggang sa 12 taon. Sa Pilipinas yun na batas sa pagsisinungaling. So, kasi bakit nagsinungaling? Siyempre, hindi niya nilatag doon noong 2022 na siya pala ay May 2022, 9 ang eleksyon, na nung nagsampa siya noong 2021 ng kanyang kandidatura bilang isang nominee ng AXI-IS number 4, ay hindi niya sinabi ang totoo na siya pala ay may US passport. So, yan ay may parusa na siya doon. Ang kaparusan yon ay sa perjury law. Tapos, nangyari sa kanya, after that, di nanalo ngayon ng AXI-IS, 3 ang umupo, pang-4 siya. Ibig sabihin, kung mawala yung isa sa 3, ay uupo siya ngayon. So ngayon, noong 2023, ay umupo siya dahil nag-resign yung number 4 na si Jeffrey Soriano. So nung umupo siya, hindi niya na rin sinabi na siya pala ay naging Amerikano. So kaya ngayon, yung nanumpa siya bilang congressman, pangalawang perjury na yun. Kasi nga nanumpa siya na manilbihan siya na siyang solid na Filipino citizen at siya'y silbihan niyang bansang Pilipinas. Pero nanilbihan din siya sa Amerika dahil may passport pa siya ng panahon na yun. Okay? Kahit hanggang ngayon, although 2022, October 11 na cancel ang passport, pero hindi ibig sabihin na natanggal na ang citizenship. Sabi ko nga kanina, iba yung passport, iba yung citizenship. So, next, ang problema sa kanya, nagdagdagan nung hindi na siya kwalipikado, pangalawang kaso sa kanya, ikuwaranto siya. Ibig sabihin, magsampa ako ng reklamo sa Supreme Court ng petition for kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Bakit sa Supreme Court? Kasi ang kuwaranto na issue niya hindi nanggaling sa eleksyon, kundi nanggaling ito mismo sa office niya na pumasok na siya tapos ng eleksyon na siya pumasok. So kaya kuwaranto. At ang bakit Supreme Court of all the courts? Kasi ang Supreme Court lamang ang pwedeng kapantay na independent body kumpara sa independent body na House of Representatives. Kaya ang kasong isasampa ko sa kanya, sa totoo lang, ito na. Ililista ko na. Number 1 is perjury. 2 counts yan. Number 2, kuwaranto. Kasi hindi siya kwalipikado maging congressman. Dahil noong election ng 2009, 2022, kung saan nanalo yung party list na AXI-IS, ay Amerikano pa siya. So, ang kasunod na kaso sa kanya ay perjury pa rin ulit dito sa pagpirma niya ng kandidatura para sa pagkasenador. So, nagsinungaling siya, hindi niya sinabi ron na hindi siya kwalipikado dahil siya ay US citizen. So, at sinabi niya nung nag-file siya noong 2024, October 1 or 8, hindi pa rin natanggal po ang kanyang pagiging citizenship. Passport lamang po ang natanggal. So, pwede pa rin siya kasuhan ng perjury dyan. At ang pag kinasuhan na siya ng kuwaranto at material misrepresentation pa rin, criminal case, hiwalay pa sa perjury yun. So, material misrepresentation sa kanyang certificate of candidacy na nagsinungaling siya at siya kwalipikado. So, yun po nag-aantay na kaso laban kay Erwin. At aside from that, ito sa ngayon, yung disqualification case, ito yung pang 1, 2, 3, 4, 5, pang 5 kaso, disqualification case. At saka may panibagong material misrepresentation. So, 7 case ang lahat ang mangyayari sa kanya. So, ngayon ayaw natin na ganito parang tinataihan tayo nito sa ulo mga Pilipino sa ginagawa niya. Para siyang isang husband
na tinaihan sa ulo ng kanyang misis at nagkaroon ng ibang lalaki misis. Ito sa kanya naman, lalaki siya, tayo mga Pilipino ang misis. Tinataihan niya tayo sa ulo natin. Ngayon, na nagpakunwari siya na Pilipino, hindi naman pala siya Pilipino. So iyan po ang kasalanan na numero 1 ni Erwin Tulfo rito. Kaya kung ako naman tanungin mo, ay hindi ko po mapapalampas yung ganung mga kasalanan. Marami sa atin ang gusto magiging senador. Marami sa atin ang gusto magiging mayor, vice mayor, konsehal, barangay chairman, magiging barangay kagawad. Marami sa atin ang gusto magiging gobernador, vice governor, tsaka babukal. Marami sa atin gusto maging congressman. Marami sa atin magiging gustong presidente, vice president. Pero hanggang gusto lamang tayo. Hindi tayo pinagpala. Una, pag pinagpala ka, dapat meron kang popularidad. Siya meron siyang popularidad. Kasi nga, marami na siyang Pilipino na niloko. Tandaan nyo, titingnan ko ngayon ang Facebook niya. Magbubukas ako ng Facebook account niya. Sa Facebook account niya po, ay lumalabas na 6 na milyon ang kanyang 6 na milyon ang kanyang followers. So, ibig sabihin, kahit sa followers lamang niya, ay panalo na sa 6.9 million. O, pakita ko sa inyo 6.9 million ang followers ni Erwin Tulfo. O, ito, papakita ko. O, ito O, tingnan mo ang cover page niya. O, nakalagay, palakihin ko para makita nyo. Ayan, 6.9 million followers. Kita nyo? Ibig sabihin, talagang mananalo siya kasi may followers siya 6.9 million. So kung ganon, talagang may popularidad na siya. Pangatlo, may pera na siya kasi marami na siyang nakulimbat. O, sabihin ko na nakulimbat. Bakit? Saan ka ba nagsimula? Di ba nagsimula ka sa zero, Erwin? Na walang pera bulsa mo. O paano ka nang nagkabulsa? Paano nagkapera sa bulsa? Siyempre, lahat ng pinagdadaanan mo, ang iyong naging career path, dati kang mambubudol na journalist, mambubudol na komentarista. Marami ka pong, sabihin ko ng katotohanan, AC/DC po kayo. Attack, collect, defend, collect. Ganun ka. Kaya doon ka yumaman sa customs lalo. Ang lahat ng mga official sa customs na hindi magbibigay sa iyo, tinitira mo. Kaya tinitira mo si Attorney Carlos Dingso na siyang naging dahilan, nagsampa siya ng kasong libelo sa iyo at 4 na counts na kaso ay nag-guilty ka. Umabot pa hanggang Supreme Court, guilty ka. Kaya ikaw, convicted ka na criminal, ay nakakalusot ka pa bilang magiging senador. So, gano'n napakarami po ang ginawa mo na hindi kasaya-saya para sa mga Pilipino na voters. Pero nagtataka pa rin ako believe talaga ako sa iyo. Ang galing mo manloko at number 1 ka pa sa survey. Kung totoo yung survey. Pero malamang totoo. Anyway, ang may kasalanan din dito yung mga anak, mga utol niya. Si Ramon Tulfo, si Rapi Tulfo sa kanan dito sa litrato, si Ben Tulfo sa gitna na sa taas, at saka si Erwin sa kaliwa. Bakit may kasalanan itong magkakapatid? Dahil po, sila lamang po ng mga kapatid ang nakakaalam ng sekreto ni Erwin Tulfo. Na sekreto para ni Erwin Tulfo, 30 years na siya gumagamit ng US passport na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. At kung dahil diyan, tumakbo si Erwin Tulfo sa ACT-CIS, hindi man lamang ninyo hinarangan. Tapos, tumakbo pa ngayon pagkasenado, hindi nyo man lamang hinarangan. Ngayon kung ang ibang tao ang isusumbong sa inyo na magsasabi na maraming kasalanang ginawa, kaagad nyo birahin, birador talaga kayo. Pero yung sarili nyong kapatid, hindi nyo binibira. Minsan lamang nabira ni Montulfo, ito si Erwin Tulfo, tsaka si Ben Tulfo. Saan? Noong panahon ng 2016 o 2017, at ninakaw ng kapatid ni mo na si Wanda Tulfo Teo, ang 60 million na advertising budget ng tourism at inadvertise doon sa programa ng Bitag Studio at doon sa programa na Kilos Pronto ni Erwin Tulfo. So ano yung sabihin niyan? Ninakaw yung 60 million. Hanggang ngayon hindi sinauli.
Nung unang pagputok ng isyu, nagsalita si Harry Roque na abogado nyo na isa sa uli ninyo ang 60 million. So hanggang ngayon, hindi sinauli. Ang malupit pa doon, inabsuelto pa kayo ng ombudsman. Yan po. Ang ombudsman natin ay walang kwentang ombudsman talaga. Kaya nga, kung ako lang ilalagay sa ombudsman dyan, hinahamon ko si BBM, pag ilagay niyo ko sa ombudsman dyan, siguraduhin ko sa inyo, 1 taon lamang titino, malilinis ngayon ang programa ng gobyerno natin. Wala pa akong sasantuhin kahit sino. Ipapakita ko sa inyo kung paano pagdala ng tamang opisina. Kapag ikaw sincero sa puso at ikaw magtatrabaho, 2 bagay lang patutunguhan yan, success or kamatayan ko. Baka maaga ako mapatay. Ganon ang mangyari dyan. Siyempre, ayaw nila ako doon. Ganon mangyari. So anyway, ang kasunod niyan, ito si Erwin Tulfo sa si Ben Tulfo ay tumatakbong senador. Kung tumatakbo silang senador, ang tanong diyan, sino ang mga kakampi nila? Ibig sabihin, ang kumakampi sa kanila ay mga dapat hindi rin natin iboto. Sino ba yung kumakampi sa kanila? O tingnan natin ito ngayon, yung mga lahat ng mga senatorial candidate ni BBM. Kumakampi sa kanya yan. Kaya dapat ito ibasura na rin. Sino yung mga kandidato? Ilista at ikuan ko. Babanggitin ko pangalan nito mga kandidato ni BBM na kumakampi kay Tulfo. Ito. Tapos, bago ko ipresenta, nais ko lang din sabihin na hindi kwalipikado si Tulfo sa pagiging ACT-CIS congressman sapagkat po noong nag-resign ang number 3 at pumasok sa bilang number 4 ay may konsidera na hindi na siya pwede magiging nominee. Bakit po? Kasi siya po ay umupo bilang sekretary ng DSWD. At kung tinanggap niya ang pagtalaga ng pwesto sa pwesto na DSWD secretary, ibig sabihin, inabandonan niya na yung nomination na nagiging number 4 nominee ng ACT-CIS. Kaya ito yung mga kasama niya ng mga kakotsaban ni Erwin Tulfo sa kanyang sindikato. Si Interior Secretary Binhara Balos, si Makati City Mayor Abi Binay, si Senator Pia Cayetano, si Senator Lito Lapid, si Senator Francis Tolentino, si Senator Amy Marcos, si Senator Ramon Bong Revilla Jr., si former Senator Manny Pacquiao, former Senator Panfilo Lacson, former Senator Vicente Soto III, Deputy Speaker Camille Villar, tapos former Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo. Yan po sila ay magkakutsaba. So ngayon, ang panlaban dito sa kanya ay ito naman grupo naman ni Duterte. Ladies and gentlemen, ibasura natin ang lahat po. Hinihiling ko sa ibasura natin ang lahat ng kandidato na tumatakbo sa ilalim ni BBM. At ibasura din po natin, huwag na nating iboto lahat ng mga kandidato sa ticket po ni Duterte. Ito po sila. Tingnan nyo. Tandaan nyo yan. Huwag nyo iboto mga ito. So ito, mga kandidato ni Duterte. Sino to? Si Bungo, si Attorney Marcolita, si Bato de la Rosa, si Attorney J.B. Hinlo, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Raul Lambino, si Attorney Jimmy Bundok, si Apollo Pastor Kibuloy Rapist, saka si Philip Estapador Salvador. O yan po. Tapos, ang nirekomenda ko sa totoo lang, lahat po ng bagong kandidato na hindi pa naging senador. Ito, yung kumuha po kayo dito sa Makabayan slot. Ang nirekomenda ko dito sa Makabayan slot, si Congresswoman Franz Castro, si Arlene Brosas. Yan, ito, tingnan nyo. Tingnan natin itong mga Makabayan slot. Ayan, Makabayan slot. Mamili din kayo dyan. Pero marami pang iba na wala rito. Ini-endorso ko rin si Attorney Luke Espirito. Ini-endorso ko rin si Bam Aquino, na wala dyan.
Pero bahala na kayo magdesisyon. Pero sa akin lang, kahit sino iboto nyo, huwag lang ang BBM at saka Duterte na mga senatorial candidates. Yun lamang po pakiusap ko sa inyo. Ngayon, patapos na ako, pero bago ko magtapos, nais ko sa inyong ibalita na itong Supreme Court po natin ay nakakabahala kasi ito ay Supreme Court na cause of delay. Bakit po cause of delay? Ito, natandaan ba ninyo na may sinasabi ako sa inyo na may sinampa akong kaso? Noong January, mga 15 siguro, ay nagsampa po ako ng kaso laban sa Office of the President, Office of the Executive Secretary, sa sa COMELEC, sa DSWD, at saka sa DPWH. Ang kaso po na sinampa ko ay ipadeklara na basura sa batas o null and void yung budget na AKAP na 26.7 billion pesos. Unang-una, in-insert lang yun, siningit. Hindi pinag-usapan sa kahit anong stage ng pagde-deliberate ng budget. Hindi nga kasama sa hiningi ni Bongbong Marcos sa tinatawag na National Expenditure Program na pinasa niya sa Congress. Tapos, para sa 2024 budget, nagdumating sa House of Representatives, hindi rin nilagay ang AKAP. Pagdating sa Senado, hindi rin nilagay ang AKAP. Tapos bigla nilang naisip, nila ni Romualdez at saka ni Elizalde Co ng Ako Bukol Party List, ay siningit nila yung AKAP na 26.7 billion pesos. Kaya nireklamo ko yan, isa lang ang issue dito. Bilang isang budget o appropriation na hindi dumaan sa three readings, hindi dumaan sa NEP o sa kay Bongbong Marcos, ang contention ko, ang argumento ko, ay walang kapangyarihan sa pagsingit ang Bicameral Conference Committee. Doon yun siningit. Noong nagkita na ngayon ang representante ng House of Representatives at representante ng Senate, na magkita sila, sabi ng mga senador, hindi sila deserve na maging senador. Bakit? Sabi nila nalusutan daw sila at siningit ni Ako Bukol Party List Congressman na si Elizalde Co at ni Romualdez yung 26.7 billion na AKAP. Nasingitan tayo. Ang senador na yon sa panahon, huwag nyo nang iboto. Nasisingitan pala sila eh. Hindi nagbabantay ng pera ng bayan. Next, nasingitan din sila. Ganun sitwasyon din, hindi hiningi ng COMELEC, hindi rin hiningi ng Department of Budget and Management sa pagrepresenta kay Bongbong Marcos at hindi rin natalakay sa House of Representatives, hindi rin natalakay sa Senate pero biglang napasok, nasingit sa noon magkita sa Bicameral Conference Committee ang Senado at saka House of Representatives. Ibig sabihin, nangangatwira naman ngayon mga senador, lalo na si Amy Marcos, nasingitan na naman daw sila. Kung nagpapasigit lamang pala kayo, namatay na mga Pilipino sa pinapayagan niyang pagsisingit, dapat hindi na kayo iboto lahat. Kaya dapat ang lahat ng mga senador ngayon na tumatakbo sa ilalim ni Duterte at ilalim ni BBM, huwag nyo nang iboto. Tapos, hiningin ko rin, yung January 2024 na kasong yan, na ibasura yung budget na 176 billion pesos na siningit sa budget ng DPWH, puro flood control projection. Kita mo, bumaha din ang Bicol, bumaha din ang Cagayan Valley. Wala rin magpatutunguhan. Kumbaga, lokohan lamang nangyari dito. At sinabi naman ng mga senador na to, na singitan naman daw sila ni Ako Bukol Congressman, si Elizalde Co, at saka si Romualdez. Kung nagpapasigit lamang kayo, hindi na kayo dapat iboto dyan. Wala kayo, tinraidor ninyo ang inang bayan. Kaya hinihiling ko sa inyo, mga kandidato ni BBM at ni Duterte, huwag ninyong iboto. Kasi kasama din yan sa linya ni Duterte, sila ni Bongo, nagpasigit din. Sila ni Bato, nagpasigit din. O, kandidato din nila adopted, yan si Tol Tolentino. Kaya wala ka talaga patutunguhan kung ito mga kandidato na to pa rin ang inyong iboboto. So ito, titignan nyo, kailan ba umaksyon
2024, January ko pa sinampa. Ngayon lamang natanggap. Ang tatanggap kong order sa Supreme Court ay ito, basahin ko. Please take notice that the Court and Bank issued a resolution dated November 26, 2024, which reads, Berteni C. Kausing versus Office of the President, Executive Secretary et al., acting on the manifestation motion dated November 21, 2024, filed by the Office of the Solicitor General, Correspondence Office of the President, Executive Secretary, Senate of the Philippines, House of Representatives, Commission on Elections, Department of Budget and Management, Department of Social Welfare and Development, and Department of Public Works and Highways. The Court resolved to, na A, note the manifestation. Tapos note the manifestation stating that the OSG received the Court's resolution dated October 22, 2024. Bino mo, January ko na pinile, 2024, umaksyon lamang ang Supreme Court, July at October na. So granting among others its motion for first extension of time. Nag-extension pa 60 days. So natapos ng 60 days, ubos na yung pera na hiningi ko na ibasura. So wala nang may babasura. Ano ba to? Moot and academic na po ito. Ano mangyari nito sa ating Supreme Court? So next. Tapos, ginrant nila ay yung motion for extension of time. Dapat ang Supreme Court hindi na pinayagan. Kasi ubos na yun. Ibig sabihin, bakit pinayagan ng Supreme Court? Binigyan nila tuloy ng pagkakataon ang Marcos government, sila ni Romualdez, na ubusin ang AKAP. Inaubos ng AKAP na 26.7 billion dito sa para 2024 dahil sa ganong action. Tapos, panghuli, note the motion for urgent restraining TRO, may extension. Ninote lang ang aking TRO. So, await. Antayin pa daw ang sagot ng OSG. So, ganun po katindi ang ating Supreme Court, katindi sa delaying tactic. So, ano pa kabayan ko ma-expect natin dito? Dapat ba bang ipapanatili natin ang sistema na ganito? Hindi ko lang alam kung ano sa inyo pinasa-isip. Pero sa akin ay, may kasalanan sila lahat ng piggery. Lahat sila piggery. Bakit piggery? Kababuyan kasi ginagawa eh. Oh. So ngayon, ano na ngayon ang ating ma-expectar dito? Ganitong Pilipinas natin. Ang sumbungan ng bayan ay ang Supreme Court. Pero kung ang Supreme Court ay hindi umaaksyon, anong gagawin natin? So, ladies and gentlemen, hanggang dyan na lamang tayo ngayon. At hopefully, i-wrap up ko lang by summary, ang disqualification case matutuloy, isasampa laban kay Erwin Tulfo. Isasampa rin ang criminal case na material misrepresentation sa kanyang certificate of candidacy sapagkat hindi niya dinisclose na siya pala ay may passport na US. Tapos number 3, magpapile ako disqualification case laban sa kanya dahil sa siya ay Amerikano. Number 4, at hindi lang Amerikano, siya po ay sige, ilan muna ba siya natin? Dahil siya ay ang kandidatura niya at saka si Erwin Tulfo ay nag-constitute na political dynasty nila ni Erwin Tulfo. O kasama na dyan yung pamangkin niya o anak ni Erwin Tulfo na si Ralph Tulfo, naging 2nd District Congressman sa Quezon City. Kasama rin dyan yung kanyang asawa ni Tulfo na si Jocelyn Cua Tulfo na taga Isabela, kaya Congresswoman number 1 ng ACT-CIS. So ngayon, tumakbo naman ngayon ang kanilang kapatid ni si Wanda Tulfo Teo sa party list ng Ako Turismo. Yung mga party list talaga ginagawang extension ng political dynasty. So, Angie Melchor, maraming salamat attorney. Kausing tayong mga sayang at na nuisance ka. Hindi bali, okay lang yan. Naniniwala pa rin ako na action na ng Supreme Court ang aking petisyon na ibalik ako sa pagkakatotoong kandidato. So maliban dyan, may isa pang material misrepresentation na isampa ko sa kanyang pagsampa ng kanyang bilang nominee ng ACT-CIS. Hindi niya dinisclose na siya pala ay may American passport. At saka perjury din sa pagsinungaling niya sa kanyang certificate of candidacy na sinabi niya ay kwalipikado siya pero totoo ay hindi. Tapos may kuwaranto din siya
na isasampa ko sa Supreme Court laban para matanggal siya bilang congressman ng House of Representatives. At siyempre may kasama pa rin perjury dyan ulit, 2 counts. So ngayon, kung bakit sa Supreme Court, ito makinig ang mga abogado rito, kung bakit hindi sa House of Representatives Electoral Tribunal. Kasi iyan naman, kasi member na siya ng Congress, ng House of Representatives. So dapat dyan isasampa ang quo warranto. Pero nunca, ang quo warranto po na tinutukoy sa House of Representatives Electoral Tribunal Rules of Procedure ay yung tungkol sa quo warranto nung nag-umpisa pa lamang tumakbo ng pagka-senador at pagka-congressman at nanumpa siya. So ibig sabihin, nakabase sa kanyang paghalal. Okay? Ito naman ang quo warranto na aking binababasihan ay nangyari nung matapos na ng siya na sa opisina na. At ito'y nangyari at lampas na po ang proseso, ang period of time for you to file quo warranto sa House of Representatives. So pwede kong gamitin na argumento na exemption ito na petition for mandamus o quo warranto or prohibition sa laban kay Tulfo because it is a question of law at is a question of transcendental importance. Ibig sabihin ng transcendental importance, makaapekto sa ngayon at sa kinabukasan ng Pilipinas. At isa pa, itong problema ito, paulit-ulit ito mangyayari. Kung hindi natin gawan ng aksyon ito, ay mauulit lamang. Yan ang tinatawag na exemption by means of capable of repetition, yet evading review. Yan po mga abogado rito nakikinig sa akin. Yan po ang aking gagamitin. At yan po ang justification ko kung bakit didirekta ako sa Supreme Court para sa quo warranto laban kay Erwin Tulfo at ang pakay ko ay patanggalin siya bilang congressman ng ACT-CIS sa House of Representatives. Kasi wala na siyang qualification. Nung siya inunumpa, hindi na siya nominee. Bakit hindi na siya nominee? Itinanggap kasi niya yung appointment bilang secretary ng DSWD. So, effectively, inabandonan niya na yung kanyang pagiging nominee. Hindi mo pwede paghahaluin ang appointed position kaysa elective position. So elective, pag nag-appointed ka, mabili ka na lamang sa dalawa. Kung gusto mo appointed, ay nabandona mo na dapat yung number 5 nominee ng ACT-CIS ang uupo bilang congressman. Hindi siya. Ngayon, okay na sana yun kung hindi niya tinanggap ang DSWD na appointment. Kaya lang, tinanggap niya eh. So, inabandona niya na. Ganun lang ho, kasimple yan. So, Francis Oy, quo warranto at convicted child rape abuser, malay mo para hindi maumay sa iyo Supreme Court. Hindi naman maumay yan. At tapos music lover, quo warranto, dating Chief Justice Lourdes Sereno. Yan, parang kay Lourdes Sereno ang kaso nito. So, tapos si Eben Dimata. Si Eben Dimata pala ito. So, Eben Dimata, magandang umaga. Salamat po, nanood ka. Doktor po ng si Kausing, ang alam ko, dati engineer, attorney. Doctor of Jurisprudence po ako, sir. Tapos Lima Cooper, tama ho kayo. Vladimir, mabuhay po kayo hanggang ang nakaupo. Ibig sabihin, kay Kawatan, wala tayong walang mangyayari sa atin. Sabi niya, kailabanan natin sa to, huwag tayo magsusuko. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala tayo sa pwesto, ay wala na tayong magagawa. Sa pamamagitan ng kaalaman ko, sampa sa Supreme Court, yun nating basihan. Homo sapiens, maraming natutunan sa vlogs ni Engineer Toto. Tapos Janila, good PM po, Dr. Toto. Tapos, sino pa? Enrique Quilanta, magandang hapon po. Robert Mangawis, attorney, tunay na Pilipino. Saludo kami, salamat po. Alex Ulin, Supreme Court, kasama sa sindikato. Hindi bali na, mahiya din mga yan sa Pilipino. Francisco, isama mo na ng pag-file kay Castro kasi convicted. Si Castro naman po, na-convict po siya in fairness sa kanya, na-convict siya ng RTC Branch 3 Tagum. Pero ang conviction niya, inaapila pa. At kung ako tatanungin nyo, nabasa ko po yung kaso, mali po ang judge sa pagkukonvict. Kasi kinonvict sila ng judge, pati si Saturo Campo, pati yung ibang 11 teachers na kasama nila, ay sa rason daw kuno na nilagay nila sa balag ng alanganin ang mga bata. Ang tanong, kung kasama mo ang mga bata sa loob ng van,
Hindi ibig sabihin kung papatulan ko yung sinasabi ng judge na nilagay nila ni Castro sa balag ng alanganin ng mga bata, ibig sabihin pati sarili nila nilagay nila sa balag ng alanganin. Kasi magkasama sila. So mali yung decision ng judge. Sigurado ako mababaliktad ng appeals court yun. So, Angie Melchor, morning, Attorney General Dr. Kausing, sayang at nuisance ka daw. Eh di bale yan, mas may pag-asa pa rin ako ng Supreme Court, babalik ta rin yung decision ng Supreme Court, anong COMELEC, at makahabol pa ang pangalan ko sa listahan ng finalist ng senatorial candidates. Jack Ramos, Amerikanong Hilaw, o yun. Zian Makiel, Zerday Ditangkin, okay. Katoto, di naman sa buto nananalo mga yan, kundi sa bayad. Ayun, marami nasasabi, bayad sa Smartmatic. So Francisco, mag-vlog ka na lang sa mga ng medyo sando kung yun lang ang pabubulugan mo ng hindi ko maintindihan ang sinasabi ng Francisco, pasensya na. Pinoy, ibig sabihin ng kalaban sa akin ito. Wala naman problema. Salamat naman at nakinig ka. Good luck, Jack Ramos, sabi niya, Cynthia Pierre, Alex Ulin, tapos Francisco tapos Solid Boat, PDP Laban, watching from Janman, KC. Ganun ba? Sana huwag mo naman biboto yung mga isa marami ng pinatay si Duterte. Po, ako, Duterte, ako bumuto ng presidential. Pero hindi na ako nag-ano kasi maraming pinatay Di ba? Nicola Ruscop, Luis B. Santos, tapos Homo Sapiens, Music Lover, Arsenio Acailar, tapos si Baby De Castro, Danilo Fresco, at saka huwag niyo iboto si Bentolpo, ganon din yan. Mga pamilya na sa dugo na nilang pagiging panluluko at pagiging manyak sa babae. Panluluko, magiging estapador pa sila o di kaya magiging, bakit estapador? Kasi kasama din siya po sa sindikato ni Hector Pantoliana na kumita din sa scam. Okay? So hanggang dyan lamang muna tayo at maraming salamat po sa inyo at isang magandang umaga na lang kay Erwin Tolpo.